Chloe's point of view. Huwag po! Maawa kayo! Huwag niyo akong sasaktan! Umiiyak kong pakiusap habang pilit akong kinakaladkad ng dalawang lalaking malalaki ang katawan. Papasok sa isang private room sa likod ng bar. Nanginginig ang mga tuhod ko at parang saasabog ang dibdib ko sa bilis ng pintig ng puso ko. Nakasuot pa ako ng manipis na damit na ipinasuot nila sa akin. Ang ingay ng tugtugan sa labas ay unti-unting napalitan ng nakakabinging katahimikan ng magsarang pinto ng silid. Amoy alak, yosi, at pawis ang buong paligid. Wala akong ibang iniisip kung hindi ang makalabas, ang makatakbo. Pero mahigpit ang hawak nila sa braso ko, parang bakal na hindi ko matakasan. Lulong sa sugal ang nanay ko. Paulit-ulit akong sinasabihan na magtiwala lang raw ako sa kanya, na makakabawi rin kami. Pero hindi ko inaasahang ako pala ang gagamitin niyang kabayaran sa utang niya. Sa isang iglap, nawalan ako ng halaga sa taong dapat ay unang nagpoprotekta sa akin. Bata pa, pero mukhang papatok. Pwede pa natin itong pagkakitaan pagkatapos natin sa kanya. Narinig kong sabi ng isang lalaki sa sulok habang papalapit siya sa akin. Hawak ang isang baso ng alak. Nagtawanan pa ang mga kasama niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Pero parang wala akong boses. Nanginginig ang labi ko at puno ng luha ang mga mata ko. Please, ayoko po. Huwag po. Mahina akong pakikiusap. Nanginginig ang boses ko habang pinipilit kong umatras kahit wala na akong mapuntahan. Napasandal ako sa malamig at matigas na pader ng silid. Parang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid ko. Lumapit ang isa sa kanila. Mabigat ang mga yabag habang hawak pa rin ang baso ng alak. Huwag ka nang maarte. Di ka naman namin sasaktan kung makikisama ka. Anya. Para akong sinampal sa dibdib niyang yon. Kasabay ng ngising hindi ko malilimutan habang buhay. Napapikit ako. Pilit nilalabanan ng pag-iyak. Gusto kong maging matapang. Pero katawan ko mismo ang nagtatraidor sa akin. Nanginginig, nanlalamig, at halos mawalan na ako ng ulirat. Narinig ko ang lagitik ng baso sa lamesa. Lumapit pa siya at lumuhod sa harap ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa pisngi ko. Ayos lang yan. Saglit lang to. Hindi ka rin naman makakatakas. Anya habang nilalaro ang buhok ko sa daliri niya. Pero ang hindi niya alam, kanina pa ako naghahanap ng tiyempo. Kanina pa ako humihinga ng malalim. Sinusubukang pigilan ng takot. Kanina pa ako nagpapakatatag. At ngayon, ito na ang pagkakataon ko. Sa isang iglap, binigyan ko siya ng malakas na sipa sa pagitan ng mga hita niya. Napaatras siya sa sakit at napahandusay sa sahig. Habang napasigaw ang isa pa. Mabilis akong tumakbo sa pintuan. Kahit nakayapak at halos hindi ko alam kung saan ako pupunta. Putang, hulihin yung babaeng yan! Narinig kong sigaw sa likod ko. Binuksan ko ang pinto at sumingit sa madilim na hallway. Mabilis ang mga hakbang ko. Halos madapa na ako sa kaba. Ilang staff ang nagulat nang makita akong dumaraan. Pero hindi sila gumalaw. O baka takot din sila. Hanggang sa nakita kong likod ng exit sign. Mabilis kong itinulak ang pinto. Humampas sa mukha kong malamig na hangin ng gabi. Nasa likod ko pa rin ang yabag ng mga paa. Hindi ako huminto. Tumakbo ko palabas ng eskinita. Humalo sa dilim at ulan. Basang-basa na ako sa ulan. Nanginginig. Humahagulgol habang tumatakbo sa madilim na kalsada. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta't ang alam ko lang ay kailangan kong makalayo. Kailangan kong mabuhay. Biglang may kotseng pumarada sa harapan ko. Halos sagasaan ako kung hindi ako huminto. Napaatras ako sa gulat. Pero bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang lalaking nasa late 30s, nakasuit at may hawak na cellphone ang nakatingin sa akin. Matalim ang mga mata niya pero hindi galit, kung hindi parang naguguluhan.
Nabasa agad ang suot niya dahil sa patak ng ulan, pero hindi siya umalis. Miss, ayos ka lang? Tanong niya. Baka sa tono ng boses niya ang tila pag-aalala. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Lumapit agad ako sa gilid ng sasakyan at hinawakan ng pintuan, habang habol ang aking hininga. Sir, please, tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin eh. Ayoko na po. Tulungan niyo ako. Halos hindi na ako makapagsalita sa takot at pagod. Saglit siyang natigilan. Parang nag-aalangan kung pagbubuksan niya ba ako o hindi. Pero nang marinig namin ang sigawan mula sa malayo, boses yun ng mga lalaking kanina pa akong hinahabol ay kaagad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan. Pumasok ka. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok agad ako sa loob ng kotse at agad niyang isinara ang pinto. Binilisan niya ang pagpapatakbo. Lumiko sa kabilang kalsada palayo sa pinanggalingan namin. Katahimikan ng namayani sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa windshield at ang habol kong paghinga. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya habang nagmamaneho. Bahagyang lumilingon sa akin. Tumingin ako sa kanya. Kahit hindi ko pa siya kilala, ngayon lang ako nakaramdam na ligtas ako sa loob ng maraming taon. Binenta ako ng nanay ko. Bulong ko na halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Ayoko na pong bumalik doon. Napakuyom ng kamao ang lalaki sa manibela. Parang may galit sa narinig niya. Hindi ka na babalik. Sagot niya. Ligtas ka na ngayon. By the way, I'm Arizo. You are? Chloe po. Maraming salamat, Arizo. Tahimik kaming bumabaybay sa madilim na kalsada. Ang katawan ko'y pagod, nanginginig pa rin, pero ang puso ko'y bahagyang kumalma. Sa unang pagkakataon, may taong hindi nanakit, kung hindi tumulong sa akin. Hindi ko inaasahan na sa dulo ng biyahe, isang napakalaking mansyon ang sasalubong sa akin. Mamahaling gate, hardin na parang mula sa magazine, at isang bahay na parang hindi totoo. Parang panaginip sa gitna ng bangungot. Bumaba si Arizo at agad akong inalalayan palabas ng kotse. Wala sa mukha niya ang kahit na anong bahid ng pagnanasa o pagdududa. Tanging malasakit lamang. Pinapasok niya ako sa loob ng mansyon at pinaupo sa isang malambot na sofa, habang siya'y kumuha ng tuwalya at tubig. Hindi ako makapaniwalang may ganitong lugar at may taong kagaya niya. Okay ka na ba? Tanong niya. Marahang iniabot ang tuwalya. Safe ka na rito. Pero gusto kong malaman ang detalye ang nangyari. Sino bang mga lalaking humahabol sa'yo? Tumingin ako sa kanya. Bakas pa rin sa mata ko ang takot. Ngunit may bahagi ng puso kong nagtitiwalang makikinig siya at maniniwala. Lulong sa sugalang nanay ko. Milyon na ang utang niya. Isang gabi pilit niya akong ibinibigay at pinapasama sa mga lalaki. Ako na raw ang pambayad niya sa utang. Dinala nila ako sa bar. Pinilit isuot yung damit na hindi ko naman kayang isuot. Tapos dinala ako sa private room. Napatigil ako. Naluha na naman. Napayo ko at pilit na pinipigilan ng paghikbi. Samantala, tahimik naman si Arizo ngunit nakita kong kumunot ang noo niya. Kitang-kita sa kanya ang galit. Hindi sa akin kung hindi sa mga taong gumawa nito sa akin. Bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Dumating ang ilang lalaki. Mga lalaking may malalaking katawan at pamilyar ang iba sa kanila. Mga kasama ito ng lalaking tinadyakan ko kanina. Magandang gabi, Mr. Velasquez. Napag-alaman namin na ikaw palang nakakuha ng babaeng tumakas sa amin. Mariing sabi ng isa. Kailangan lang naming kunin ang babaeng pagmamay-ari ng boss namin. Ang babaeng yan ay ibinayad ng kanyang ina sa amin. Babawiin lang namin siya. Agad akong napaatras sa upuan. Natigilan sa takot. Ngunit tumayo si Arizo. Matigas ang tingin at walang bahid ng takot sa kanyang tindig. Hindi niyo siya makukuha. At lalong hindi dito sa pamamahay ko. Mukhang nakakalimutan mo kung sino ako, Charles. Malamig na sabi ni Arizo. Bumakas ang takot sa mukha ng lalaki.
Hindi ko ho nakakalimutan. Pero utos lang din sa amin ng boss ko. Lahat ng utang ng ina niya, ako na ang magbabayad. At hindi nyo na siya pwedeng galawin o kunin pa sa akin. Pero paano naman ang boss ko? Baka naman kaming managot kapag hindi namin siya naibalik. I'm Arizo Alister Velasquez. Anya, unti-unting lumapit. At kung gusto nyong mabulok sa kulungan sa kasong human trafficking at illegal detainment, sige, subukan nyo. Biglang tumahimik ang lahat habang nakatingin ang mga lalaki sa lalaking nasa harapan ko, kay Arizo. Kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalangan, pero wala silang magawa sa bigat ng presensya niya. Ang tumatayong leader sa kanila, isang lalaking may tattoo sa leeg at malamig na mga mata, ay nagkatinginan muna sa mga kasama niya bago lumapit. Fine. Anya, sabay abot ng kamay. Tahimik na iniabot ni Arizo ang isang tseke mula sa loob ng coat niya. Walang kibuan, walang usapan. Isang sulat lang ng halaga, pirma at tapos na. Kinuha ito ng lalaki, sinuri sandali, saka tumango. Ayos. Ngayong bayad na ang utang ng nanay niyan, wala na rin kaming pakialam sa kanya. Tumingin pa siya sa akin ng saglit bago muling bumaling kay Arizo. Bahala ka na dyan. Isa-isa silang lumabas ng mansyon at pagsara ng pinto ay nanlambot ang aking tuhod at agad akong napaupo sa sahig. Hindi ko na napigilan at napaluhod ako sa malamig na tiles. Saka ko tinakpan ang mukha ko habang nanginginig sa kaba at pagod. Lumitaw sa tabi ko si Arizo. Tahimik lang siya. Parang hinahayaan akong ubusin ang lahat ng sakit na naipon sa loob. Chloe. Tawag niya ng mahinahon. Tumitig ako sa kanya. Puno ng luha ang mga mata ko. Tiningnan ko ang lalaking hindi ako kilala pero iniligtas ako. At binayaran pa ang utang na hindi naman niya responsibilidad. Maraming salamat po. Mahina akong sabi. Mr. Arizo. Tumulo ang luha sa pisngi ko habang sinasambit ko ang mga salitang halos hindi ko na rin maintindihan. Bilang kabayaran, gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Kahit na ano. Basta makabawi lang ako sa inyo hanggang sa mabayaran ko kayo. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang segundo. Akala ko'y papayag siya o tatawanan ng sinabi ko. Pero sa halip, lumuhod siya sa harap ko. Itinaas ang mukha ko gamit ang kanyang mga daliri at marahang tumingin sa mga mata ko. Hindi ko ginawa to para suklian mo ng sarili mo, Chloe. Sabi niya, hindi kita binili. Iniligtas lang kita. Napatitig ako sa kanya. Gulong-gulo ang isip at puso ko. Wala pa akong nakilala na may ganitong puso. Lahat ng tao sa buhay ko, may kapalit, may kondisyon. Pero siya, bakit? Pero ayokong maging pabigat. Ayokong manatili rito nang wala man lang silbi. Kung talagang gusto mong makabawi, bulong niya. Tumayo siya't iniabot ang kamay niya sa akin. Magpalakas ka na muna. Saka na natin pag-uusapan ang tungkol dyan. Pagkasabi ni Arizo ng mga salitang yon, nanghina ang pakiramdam ko. Parang biglang bumigat ang katawan ko. Umiikot ang paningin ko. Tila lahat ng tensyon at takot na inipon ng katawan ko buong araw ay bigla na lang bumagsak sa akin. Arizo! Bulong ko. At saka nagdilim ang lahat. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko. Puting kisame ang bumungad sa akin. Malamig ang pakiramdam ko pero hindi na katulad ng ginaw sa lansangan. Ito'y malinis, maaliwalas, at ramdam kong ligtas na ako. Mabagal akong bumangon, nilingon ang paligid. Malambot ang kama at may kortina sa gilid na pinapapasok ang sikat ng araw. May maliit na mesa sa tabi ng kama. May baso ng tubig at mga prutas. Nasaan ako? Ilang segundo bago ko maalala ang lahat. Ang bar, ang mga lalaki, ang pagtakas. Si Arizo. Napahawak ako sa dibdib ko. Buhay pa ako. Saktong bumukas ang pinto. Isang babaeng naka-uniform na marahil ay isang kasambahay ang pumasok. Nagulat siya nang makita akong gising.
Gising na po kayo, ma'am. Tatawagin ko lang po si Sir Arizo. Hindi ko na siya napigilan. Ilang sandali lang. Bumalik na siya at kasama niya si Arizo. Nakaitim na t-shirt lang siya ngayon. Pero ang aura niya ay pareho pa rin. Tahimik pero matapang. Maginoo pero medyo cold. "Hey," sabi niya saka lumapit sa kama. "Kamusta ng pakiramdam mo?" Hindi ako nakasagot agad. Parang gusto kong maiyak ulit pero pinipigilan ko. Napatingin lang ako sa kanya na puno ng tanong ang isip ko. Anong nangyari? Nasaan ako?" "Nag-collapse ka kagabi. Napagod ng katawan mo. Baka ilang araw ka nang hindi maayos kumakain at nakakatulog. Nasa guest room ka sa mansyon ko. Safe ka na." Napayuko ako. Nilaro ang kumot sa kamay ko. Hindi ko alam kung ano bang mas dapat kong maramdaman. Hiya, pasasalamat o kaba. "Arizo," bulong ko. "Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan Hindi mo naman ako kilala." Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya agad sumagot. "Dahil walang tumulong sa akin noon nung ako ang nangangailangan." Mahinang sagot niya. Ayokong maulit yun. Nanatili akong tahimik. Hindi ko alam ang buong kwento niya pero sapat na yon para maunawaan ko. May sugat din siya. Kagaya ko. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng may utang na loob. Lalo na't ganito kabigat. Hindi ako pinalaki ng magulang kong marangal. Pero ako nang pipili na mamuhay ng may dangal. "Arizo," mahina akong tawag. Tiningnan ko siya sa mga mata. "Salamat. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kung hindi mo ako tinulungan." Ngumiti siya ng bahagya lang. "Walang anuman yun. You could stay here as long as you want." "Pero gusto kong malaman mo. Seryoso ako sa sinabi ko kagabi. Ayokong manatili rito ng parang palamunin lang. Gusto kong mabayaran lahat ng utang ko sa'yo." Natahimik siya. Tila pinag-iisipan ang isasagot. "Hindi mo kailangang bayaran, Chloe." Sagot niya. "Ginawa ko yun dahil alam kong tama. Hindi kita iniligtas para suklian mo ko." "Pero kailangan ko." Mariin kong sagot. "Para sa sarili ko. Para sa respeto ko sa sarili ko. Wala akong maibibigay ngayon pero kung may kailangan ka, kahit na ano. Kahit tagalinis, katulong, tagabantay ng bahay, kahit ano. Gagawin ko." Napatingin siya sa akin. Mas malalim ang tingin niya ngayon. Hindi na awa. Hindi na simpatya. Parang paggalang. "Totoo bang kahit na ano?" Tanong niya. Bahagyang nakataas ang kilay. Kinabahan ako pero tumango. "Oo." Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Bahagyang nakatalikod sa akin. Ilang sandali ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Kung gusto mo talaga akong bayaran, Chloe." Iniabot niya sa akin ang folder. "Kung seryoso ka talaga sa gusto mong makabawi, may isang paraan." Kabadong binuksan ko ang folder. May kontrata sa loob. Formal at detalyado ito. May pangalan ko at pangalan niya. Napakunot ang noo ko. "Ano to?" Tanong ko. "Contract." Sagot niya. Diretsahan. "You'll be my secretary and my contract lover." Napasinghap ako. "Ano?" Tumitig siya sa akin. Hindi mapangahas, hindi bastos, kung hindi diretsyo, malamig at puno ng intensyon. "I need someone beside me, not just in business, but in my public image. There are people watching, people expecting. You'll play the part of my girlfriend. In public, in front of investors, in parties, but only as written." "Bakit ako?" Mahina akong tanong. "Because you owe me. And because I know you're desperate enough to say yes." Hindi ko alam kung mau-offend ako o maaamin sa sarili kong totoo ang sinabi niya. "May mga rules." Patuloy niya. 3 lang naman. At yan ang hindi pwedeng labagin. Napatingin ako sa second page ng kontrata.
Rule number 1, bawal ang ma-inlove. Rule number 2, bawal ang mabuntis. At rule number 3, si Arizo Velasquez lamang may karapatang tapusin ang kontrata. Kung malalabag ang alinman sa mga ito, ang kontrata ay mapuputol at kailangan mong umalis. Wala ka nang babayaran, pero wala na ring proteksyong ibibigay ko. Napatitig ako sa papel. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Ang utak ko'y puno ng tanong. Tama ba to? Safe ba to? Pero isa lang ang malinaw. Wala akong ibang opsyon. Humugot ako ng malalim na hininga. Kailan magsisimula? Tanong ko. Ngumiti si Arizo. At sa kauna-unahang pagkakataon na may bakas ang amusement sa mukha niya. Ngayon, kinaumagahan, binigyan ako ng kasambahay ng isang simpleng itim na corporate dress at sapatos. Malinis, elegante. Wala akong masabi kung hindi, para akong ibang tao sa salamin. Pagbaba ko sa dining area, nadatnan ko si Arizo. Suot ang dark gray suit, hawak ang tasa ng kape. Parang hinuhulma para sa eksenang ito. Tiningnan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Tamang-tama sa'yo. Maiksing sabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mataranta. Inilagay niya ang kape sa mesa. Tumayo at nilapitan ako. Handa ka na? Para saan? Una mong araw. Sekretary ka, hindi ba? Sabay lakad palabas ng mansyon. Sumunod ako at talagang ramdam ko ang kaba sa dibdib. Nilapitan namin ang isang itim na luxury car sa garahe. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Tahimik akong sumakay. Sa loob ng sasakyan, hindi kami nag-uusap. Pero rinig ko ang tibok ng puso ko sa kaba. Pagdating namin sa Velasquez Group Main Building, isang matayog at marangyang gusali. Ang lahat ng matay napako sa amin, lalo na sa akin. At mas lalo na nang hawakan ni Arizo ang bewang ko sa harap ng lahat. Good morning, Mr. Velasquez. Bati na mga empleyado. Good morning, ma'am. Hindi ko alam kung ngingiti ako o hindi. Hindi ko alam kung papaano maging lover sa isang taong halos estranghero. Pagdating sa opisina niya sa pinakamataas na floor, binigyan niya ako ng schedule ng meetings, mga tawag, at dokumentong kailangang basahin. Ilang beses akong napanganga sa dami ng kailangan kong matutunan. Mga business terms, stock percentages, legal matters. Pero hindi lang yun ang mahirap. Ang pinakamahirap, yung tuwing lalapit siya sa akin, masyadong malapit. Yung kunwaring hahawakan ng kamay ko sa harap ng investors. Yung pagngingiti siya sa mga tao na parang magkarelasyon kami. Tapos, sa elevator, tatahimik ulit at parang hindi ako kilala. Kontrata nga lang talaga. Hindi involve ang puso at damdamin. At sa tingin ko, mahihirapan ako. Sa hapon, pagbalik namin sa mansyon, sabay kaming naghapunan. Tahimik siya habang kumakain. Ako, naguguluhan. Arizo, sabay lagay ko ng kutsara sa plato. Bakit bawal ma-inlove? Napatingin siya sa akin ng diretsyo. Walang pag-aalinlangan ang sagot niya. Dahil ang puso, Chloe, mahina. At sa mundo kong ginagalawan, ang kahinaan, tinatapakan. Natahimik ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sugat sa likod ng malamig niyang anyo. Hindi siya basta lang walang emosyon. Marahil, dati siyang puno ng emosyon pero sinakalito ng panahon at trahedya. At ako, hindi ko alam kung kakayanin kong sundin ang unang rule ng kontrata. Isang linggo pa lamang mula nang pumirma ako sa kontrata, pero pakiramdam ko para na akong ibang tao. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong sinasanay ni Arizo sa mundo niya. Magulo, maingay, puno ng pangingilagan at peking mga ngiti. Pero ngayong gabi, ibang level ang kailangang harapin ko. Gabi ng mga investors, sabi ni Arizo habang tinutulungan akong isuot ang bracelet na kumikinang sa ilalim ng chandelier light ng mansion.
You'll be beside me the entire time. Smile when needed. Answer when asked. Hold my arm. And most importantly, make it real. Hindi ako nakaimik. Suot ko ang isang eleganteng itim na gown na pinili mismo ng stylist niya. Simula leeg hanggang talampakan, parang wala akong pwedeng itago. Ni emosyon, ni kahinaan. Sakay kami ng limousine papuntang event at wala siyang imik. Ako man, pinipigilan ng kaba. Paulit-ulit kong binabalikan ang kontrata sa isip ko. Ang rule number 1, bawal ma-in love. Pero sa bawat segundong tumatagal ako sa tabi niya, parang mahirap ng paniwalaan na kaya ko pa yung sundin. Pagdating sa venue, sinalubong kami ng mga kamera, mga mata, at mga pabulong na tinig. Si Arizo Velasquez yan ah. Sino yung babae? Bago na naman? Nagulat ako nang hawakan ni Arizo ang kamay ko. Hindi lang basta hawak, kung hindi mahigpit. Parang tunay na sa akin siya. Tumingin ka sa akin. Bulong niya. Sumunod ako. At sa isang iglap, hinawakan niyang bewang ko. Hinarap ako at dahan-dahang hinalikan sa noo. Huwag kang kabahan. Gusto kong makita nilang mahal mo ko. Mahal? Masakit yun pakinggan. Lalo't alam kong hindi totoo. Pero ngumiti ako. Bahagya akong kumapit sa braso niya at isinukli ang ngiting hinugot ko mula sa pinakailalim ng lakas ko. Pumasok kami sa hall. Puno ng liwanag at mga kilalang tao. Parang eksena sa pelikula. At kami ang bida. Sa bawat tawa niya, kailangan kong ngumiti. Sa bawat papuri ng investors, kailangan kong sabihin, he really is the best. Sa bawat sulyap ng babae sa kanya, kailangan kong ipakitang akin siya. Pero ang pinakamahirap, yung kapag sulyap siya ng sulyap sa akin, hindi na para lang sa palabas. Yung parang may sinasabi ang mata niya na hindi niya maibulalas sa bibig. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tinutugtog ang classical music sa loob ng venue, nilapitan niya ako. Dance with me. Anya. Nagulat ako. Dito? Now. Utos niya. Pero may lambing. Hinawakan niya ang kamay ko at iniangat ito sa ere. Hinila niya ako papalapit sa gitna ng dance floor. Kahit wala namang nagsasayaw pa. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa gitna ng lahat ng matang nakamasid. Nagsimula kaming sumayaw. Tahimik lang siya. Ako rin. Pero ramdam kong init ng kamay niya sa bewang ko. Ang bigat ng titig niya sa mga mata ko. At sa gitna ng sayaw, nagtanong siya. Mahinang bulong lang na halos hindi marinig. Bakit ka natatakot sa akin? Napayuko ako. Hindi ako natatakot. Hindi mo ako matitigan. Nag-iwas ako ng tingin. Totoo, hindi ko siya matagalan ng titig kasi sa bawat sulyap niya, para akong matutunaw. Para akong nalalapit sa kasalanan. Kasalanang ipinagbabawal ng kontrata. Nang matapos ang sayaw, may pumalakpak sa gilid. Bumalik kami sa lamesa. Tahimik pa rin pareho. Pero iba na ang nararamdaman ko. At habang nakatitig ako sa kamay niyang nakapatong sa mesa, ang kamay na ilang beses nang humawak sa akin sa harap ng lahat, isa lang ang pumapasok sa isip ko. Anong gagawin ko kapag ang puso kong naunang sumuko? Pagkatapos ng event, tahimik kaming bumalik sa mansyon. Wala ni isang salita sa loob ng sasakyan. Pero hindi ito ang tipo ng katahimikan na komportable. Parang may bigat sa pagitan naming dalawa. Isang bagay na hindi kayang tawagin ng kontrata. Pagdating namin sa bahay, agad akong tumungo sa guest room na inilaan para sa akin. Pero bago pa ako makapasok, narinig ko ang boses ni Arizo mula sa likod ko. Chloe, tawag niya. Malamig pero may bahid ng pagod. Dito ka na muna. Napalingon ako. Nakatayo siya sa may hallway. Nakakalas na ang necktie niya. Medyo gusot ang long sleeves. Isang tanawin na ngayon ko lang nasilayan.
Sumunod ako sa kanya hanggang sa private study niya. Isang kwartong puno ng libro, mamahaling alak at mga paintings sa mga taong hindi ko kilala. Umupo siya sa leather couch at tahimik na pinuno ng alak ang baso. Umiinom ka? Tanong ko. Langit lang ang nakakaalam kung ilang taon na akong umiinom gabi-gabi. Sagot niya, sabay tagay. Kaya sanay na sila. Hindi na nila ako kinakausap kapag lasing. Tahimik lang ako. Tumingin siya sa akin. Matagal. Pero may pagod sa likod ng lahat. Chloe, sabi niya sa wakas. Bakit ka pumayag sa kontrata? Hindi ako sumagot. Dahil gusto kong mabayaran ang utang ng nanay ko. Sagot ko, mahina. At dahil ayokong maging laruan na lang ng kahit na sinong lalaki. Tumango siya. Good. Pwede namang kitang bayaran bilang sekretarya lang. Pero pinilit mong gawing lover pa ako. Lakas loob kong tanong. Bakit? Tahimik siyang tumungga ulit ng alak. Dahil kailangan ko ng taong hindi agad umaasa. Sagot niya. Karamihan sa kanila, babae man o kaibigan, ang habol kung anong mapapala nila sa akin. Paano mo alam na hindi rin ako ganun? Tumingin siya ulit, diretso sa mga mata ko. Dahil kahit hawakan kita, titigang kita, ipagmalaki kita sa harap ng maraming tao, hindi mo ko hinihingian ng kahit na anong kapalit. Napalunok ako. Hindi ko alam kung pinupuri niya ba ako o sinusubok. Pero bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Minsan kasi Chloe, kahit milyonaryo ka, kahit na boss ka, may mga gabi pa rin pakiramdam mo wala ka pa ring silbi. Walang tunay na sayo, walang totoo. Huminga siya ng malalim. Ang rules ng kontrata? Sabi niya sabay tingin sa baso. Para yun sa'yo. Pero to be honest, mas para yun sa sarili ko. Napapitlag ako. Anong ibig mong sabihin? Kapag in love ka kasi Chloe, magiging mahina ka. At kapag mahina ka, sinisira ka ng mundo. Tumayo siya't nilapitan ako. Hindi niya ako hinawakan pero napakalapit niya. Rinig ko ang mahinang tibok ng dibdib niya. Don't fall for me, Chloe. Bulong niya. Dahil kapag ikaw ang naunang nahulog, hindi kita masasalo. At tuluyan siyang umalis sa silid. Iniwan akong tulala. At doon ko napagtanto, hindi lang pala akong may tinatagong sugat. Si Arizo, takot din. At baka mas takot siyang magmahal. Ilang araw nang lumipas mula nung gabing yun sa study. Simula noon, mas lalong naging tahimik si Arizo. Mas focus sa trabaho, mas malamig. Para bang sinusubukan niyang burahin ang lahat ng nangyari. Ang sayaw, ang tanong ko, at ang mga salitang nasabi niya. Pero kahit anong gawin niyang paglayo, hindi ko na siya kayang hindi pansinin. Araw ng Biyernes, pasado 9:00 na ng gabi. Tapos na ang meeting niya sa opisina. At ayon sa isang board member niya, hindi pa rin siya lumalabas ng boardroom. Sabi ng iba'y nilalagnat raw. Pero ayaw pa rin paawat. Ayaw pa rin umuwi at magpahinga. Kaya kahit ayaw niya nang inaabala, napilitan akong sumugod sa building. Pagdating ko sa penthouse office, nakita ko siya. Nakaupo pa rin sa mahabang table. Hawak ang tablet, pero labis ang pamumutla at pawis sa noo. Arizo, tawag ko. Dahan-dahan. Napalingon siya't halatang bahagyang nagulat pero hindi galit. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong niya. May lagnat ka. Sabi ko. Bakit ka ba nagtatrabaho? I'm fine. Sagot niya. Pero nang tumayo siya, bigla siyang natumba ng bahagya. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Mabilis ko siyang sinapo sa braso. Ito ba ang fine mo, Arizo? Kailangan mo ng pahinga. Hindi siya umimik. Hindi ko na siya tinanong pa. Hinawakan ko siya. Dinala sa gilid ng couch sa opisina at pinaupo. Kinuha ko ang bimpo sa pantry. Binasa ng malamig na tubig at pinunasan ng pawis sa noo niya.
Tahimik lang siya habang ginagawa ko yon. Wala siyang reklamo. Wala rin namang pasasalamat. Pero hindi ko kailangan ng alinman. Nang matapos ako, saka siya nagsalita. Hindi ko na maalala kung kailan may huling nag-alaga sa akin. Napatingin ako. Wala bang nagmamahal sa'yo? Tumingin siya sa kisame. Parang may hinahanap na sagot doon. Meron, noon. Sagot niya. Pero lahat sila may kapalit. Tahimik lang ako. Gusto kong sabihin na hindi ako katulad nila. Pero mas pinili kong hawakan lang ang kamay niyang malamig at nanginginig. Wala kang utang sa akin ngayong gabi, Arizo. Gusto lang kitang alagaan. Yun lang. Napalingon siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niyang pagod na siya. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. At sa gitna ng katahimikan sa loob ng opisina, habang marahang humihinga siya sa tabi ko, naramdaman kong may nabuwal sa pagitan namin. Isang pader sa pagitan naming dalawa. At habang hinihigpitan ko ang pagkakayakap sa kanya, isang bagay ang tahimik kong isinusumpa sa sarili ko. Hindi ko siya iiwan, kahit wala sa kontrata. Arizo's point of view. Mainit ang sinag ng araw na dahan-dahang tumatagos sa blinds ng opisina. Unti-unti akong nagkamalay. Nanlalambot ang katawan ko pero mas magaan kesa kahapon. Kasabay ng pagising ko ang mabangong amoy ng kape at isang malumanay na paghinga. Napalingon ako. Nakahilig si Chloe sa gilid ng couch. Nakatulog sa pagkakaupo. Nakaalalay ang isang kamay niya sa braso ko. Hindi niya ako iniwan. Buong gabi. Hindi ko alam kung anong kumirot sa dibdib ko. Pagod ba to? Guilt? O isang damdaming hindi dapat? Tumitig ako sa kanya. Magulo ang buhok. Bakas ang antok sa mata kahit nakapikit pa. At bahagyang nanginginig sa ginaw. Tahimik akong bumangon. Tinakpan siya ng coat. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, napaisip ako kung anong klaseng babae ang ganito. Hindi humihingi ng kapalit. Hindi rin nagsalita. Basta lang andyan siya. Aalis na sana ako pero narinig ko siyang nagsalita. Arizo! Mahina niyang sambit at nakita kong gising na siya. Nagkatinginan kami. Wala siyang tanong kung bakit ako gising. May masakit pa ba sa'yo? Agad niyang tanong. Parang slow motion ang nangyari at inaamin ko. Tinamaan ako. Umiling ako. Pilit na pinananatiling kalmado ang muka. I'm fine. Tugon ko. Pero ngumiti siya. Ang ngiting hindi ko matanggihan. Good, sabi niya. Kape? Tumango ako. She stood up, walked to the pantry, and prepared one like she knew exactly how I wanted it. Strong, no sugar, no milk. Pagbalik niya, ibinigay niya ito sa akin ng tahimik. Chloe, tawag ko bago siya makaupo. Yes? Bakit mo to ginagawa? Napahinto siya. Alin? Ito, lahat ng ito. Hindi ito bahagi ng kontrata. Ngumiti siya. Hindi yung peke. Kung hindi yung para sa isang taong gusto niyang intindihin. Kahit hindi naman niya kailangan. Because you need someone. Even if you don't say it. Hindi kaagad ako nakasagot. Bumalik siya sa tabi ko at umupo sa couch. Tahimik lang kaming umiinom ng kape at magkadikit ang balikat. At sa oras na yon, isang bagay ang tuluyang nabuo sa isip ko. Delikado na ito. Dahil kung hindi ko pipigilan ang sarili ko, baka akong unang sumira sa sarili kong rules na ginawa. Chloe's point of view. 1 week later. Simula ng gabing inalagaan ko si Arizo, may nabago sa pagitan naming dalawa. Hindi halata pero ramdam ko. Mas madalas ko siyang mahuling nakatitig sa akin. Mas malambing ang tono niya tuwing tinatawag ang pangalan ko. At kahit hindi niya sinasabi, parang gusto niyang lagi akong nasa tabi niya. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa rin siya umaamin. Kaya't nagpa siya kung wag siyang pilitin. That day, sinamahan ko siya sa isang company meeting sa isang luxury hotel. Bilang sekretary, normal lang naman yon.
Pero nang ipakilala ko ni Arizo sa isa sa mga business partners nilang taga-France, si Theo Laurent, doon nagsimula ang kakaibang tensyon. Shanti, mademoiselle. Ani Theo, habang hinahalika ng likod ng kamay ko. You're even lovelier than Arizo described. Thank you. Sabi ko nang medyo nagulat. Napatingin ako kay Arizo pero nagkibit balikat lang ito. Habang tumatagal ang meeting, mas dumadalas ang sulyap ni Theo. At sa cocktail reception, habang abala si Arizo sa press, si Theo ang tumabi sa akin. So, are you really his lover? Bulong ni Theo habang sabay kaming naglalakad palabas ng hall. Nagulat ako. What makes you ask that? Because he looks like a man who's trying hard not to fall. Napangiti ako. Pilit. It's complicated. Well, if you ever get tired of complicated, Theo gave me his calling card and winked. Try something simpler. Paglingon ko, nandun si Arizo. Nakatitig at masama ang tingin sa amin, habang hawak ang basong halos mabasag sa higpit. Mukhang lagot ako nito. Pagbalik namin sa sasakyan, ay tahimik lang siya. Walang kahit isang salita, hanggang sa hindi ko na kinaya. Okay ka lang? Tanong ko. Why wouldn't I be? Malamig niyang sagot pero halatang pinipigilan ng galit. Wala lang. Kasi para kang gustong pumatay kanina. Wala akong karapatang magsalita, hindi ba? Sabay tingin sa akin. Lover lang kita sa papel. Napalingan ako. May pait sa boses niya. Para siyang nasasaktan pero ayaw umamin. Arizo, sabi ko ng dahan-dahan. Nagseselos ka ba? Tahimik lang siya. Isang mahabang segundo ng katahimikan. No, sagot niya. Pero hindi siya makatingin. Ngumiti ako. Tumagilid ako sa upuan. Humarap sa kanya at dahan-dahang hinawakan ng kamay niyang nasa ibabaw ng upuan. Kung hindi ka nagseselos, bakit parang gusto mong sapakin si Theo kanina? Nag-angat siya ng tingin. This time, diretso sa mata ko. Because he looked at you like he had the right to want you. At doon ko siya nakita. Hindi ang business tycoon. Hindi ang masungit na boss. Kung hindi ang lalaking natatakot mawala ang isang bagay na hindi niya kayang hawakan. Arizo, bulong ko. I'm yours. Only if you say it. Hindi siya sumagot, pero hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Sapat para maramdaman kong sa gitna ng lahat ng bawal, may bagay ng unti-unting bumubukas. Ang puso niya. 2 days later. Simula noong gabi sa sasakyan, naging kakaiba ang kilos ni Arizo. Mas tahimik, mas mailap, at parang sinasadyang iwasan ako. Wala nang mga umagang sabay kaming nagkakape. Hindi na rin ako tinatawag sa office niya tulad ng dati. Kapag nag-uusap kami, puro trabaho lang. Walang sulyap, walang lambing. Para bang sinara niya ulit ang pinto. At kahit sinasabi ko sa sarili kong huwag masaktan, ay nasasaktan pa rin ako. Biyernes ng gabi, tinawag ako ng isa sa mga kasambahay. Ma'am Chloe, may bisita raw po si Sir Arizo, babaeng foreigner. Agad akong bumaba sa receiving area at doon ko siya nakita. Blonde, sexy, naka-designer dress. May accent at confidence na halatang hindi bago sa bahay ni Arizo. Nakangiti ito habang inaabot ang coat niya sa butler. Where's Arizo? Tanong niya. Tell him Kira's back. Napalunok ako. Pag-akit ko sa second floor, nadatnan ko si Arizo sa hallway, palabas ng kanyang kwarto. Nakasara ang phone at halatang kabababa lang sa tawag. Arizo, sabi ko, may bisita ka raw? Si Kira? Napalingon siya at doon ko nakita ang kumpirmasyon. Kilala niya ito at higit pa ron. Yes, she'll be staying for a few nights. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Dito? Sa guest wing. Girlfriend mo ba siya?
She looked away for a second. Tapos ay bumalik ang tila maskara sa mukha niya. She used to be. Malamig niyang sagot. And whatever happens here doesn't concern you. Napaatras ako. What do you mean? You're my secretary. Patuloy niya. And my contract lover. Emphasis on contract. Let's not confuse things, Chloe. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang binura niya lahat ng nangyari sa pagitan namin. Lahat ng gabing inalagaan ko siya. Lahat ng sandaling siya mismong naglapit. Arizo, mahina akong sambit. Gusto mo lang ba akong saktan? Tahimik lang siya. Ilang segundong walang salita. At sa bawat segundo, parang unti-unti akong pinapatay. You knew the rules. Sagot niya. Don't fall for me. At iniwan niya akong nakatayo roon. That night, nagkulong ako sa kwarto. Hindi ako umiiyak. Hindi pa. Pero ang bigat sa dibdib ko. Parang lalabas na lang ang puso ko sa sakit. So this is what it means to love someone who doesn't know how to be loved. At sa pagitan ng katahimikan ng gabi at tibok ng puso kong unti-unting nababasag, isa lang ang malinaw sa akin. Kaya niyang bayaran ang lahat ng utang ko, pero hindi niya kayang bayaran ang sakit na siya mismong dahilan. Kinabukasan, hindi ako bumaba para sa almusal. Hindi rin ako pumasok sa office niya. Tahimik akong nag-impake ng ilang gamit. Sapat lang para makaalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero alam kong hindi na ako pwedeng manatili rito. Hindi dahil tapos na ang kontrata, kung hindi dahil ako na ang sumusuko. Mabigat ang hakbang ko habang bumababa ng hagdan. Sa ibaba, naroroon ang driver ni Arizo at tila nagulat sa dala kong maleta. Miss Chloe, aalis na po kayo? Tumango ako at pilit na ngumiti. Pakisabi kay sir, maraming salamat sa lahat, pero hindi ko na kayang manatili kung wala naman talaga akong halaga sa kanya. Wala pang 2 minuto. Lumabas si Arizo sa hallway. Hawak ang phone. Nakakunot ang noo. Nang makita niya ako, natigilan siya. Where are you going? Malamig niyang tanong pero ramdam ko ang tensyon sa boses niya. Aalis na ako. Sagot ko. Diretsong tumingin sa mata niya. Don't worry, hindi ko lalabagin ang rules mo. Hindi kita mamahalin habang wala ka namang balak mahalin akong pabalik. Tumigil siya sa harap ko. Hindi pa tapos ang kontrata. Hindi mo kailangang paalalahanan ako. Sagot ko. Pero kung kontrata lang talagang meron tayo, tapusin mo na. Hindi ko kayang mabuhay sa paligid mo habang ginagamit lang ako. Tapos, babaliin mo pang sarili mong rules kapag gusto mong saktan ako. Napayuko siya, pero hindi siya nagsalita. Walang pagpigil, walang paliwanag. At doon ko na-realize, kahit gaano ko siyang minahal, hindi ako sapat para baguhin siya. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Sana balang araw, matutunan mong piliin ang taong hindi kailanman nagdemand ng kahit na ano, kung hindi ang karapatang mahalin ka lang. Arizo's point of view. Tahimik ang buong mansyon matapos umalis si Chloe. Para akong binagyo, pero wala akong galos. Wala rin akong iniinda, pero bakit parang ang hirap huminga? I sat on the edge of the stairs, and my phone is still in hand. At binasa ko ang message ni Chloe. Salamat sa lahat, Arizo. Pinili kitang mahalin kahit hindi mo hinihingi. Pero ngayon pipiliin ko naman ang sarili ko. At doon ko naramdaman ang tunay na pagkatalo. Ipinaramdam ko sa kanya na hindi siya sapat. At ngayon wala na siya. I had her in the palm of my hand, and I let her go. Chloe's point of view. Katatapos ko lang iligpit ang huling gamit sa maliit kong tinutuluyang apartment nang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Saglit akong nagdalawang isip pero sinagot ko pa rin. Hello? Hi, good evening po. This is Mika, barista po sa Lumiere Bar. Si Sir Arizo po kasi, lasing na po talaga. Kayo lang pong tinatawagan niyang paulit-ulit, ma'am.
Baka pwede niyo po siyang sunduin. Napatigil ako. Si Arizo? Lasing? Tinatawagan ako? Napakagat ako sa labi. May bahagi ng puso ko ang gusto siyang hayaan. Hayaang danasin ng sakit na siya mismong lumikha. Pero hindi ko kaya. Dahil nag-aalala rin ako para sa kanya. Pagdating ko sa Lumiere Bar, agad akong sinalubong ng barista. Miss Chloe, nasa VIP room po siya. Hindi na makatayo masyado. Nagmadali akong pumasok at doon ko siya nakita. Si Arizo na laging maayos. Ngayon ay parang batang nawala ng direksyon. Nakaupo sa booth, tulala. May basag na shot glass sa harapan. Chloe, mahinang tawag niya nang makita ko. You came. Lumapit ako at pinigilan ang sarili kong maiyak. Ano ba tong ginagawa mo sa sarili mo? Napangiti siya pero hindi masaya. Trying to forget you. Uminom ako hanggang wala na akong maramdaman. Effective? Umiling siya. Worse. Lalo palalo kitang naalala. Tahimik akong umupo sa tabi niya. Pinunasan ko ang pawis sa sentido niya habang dahan-dahan ko siyang inaalalayan. Bakit mo to ginagawa, Arizo? Tumingin siya sa akin. At doon ko nakita, hindi ang lasing, kung hindi ang lalaking nagkulong sa sariling sakit. Because I pushed you away, sabi niya. And now, I can't breathe without you. Hindi ako nakasagot. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit, parang natatakot akong mawala ulit. I'm sorry, Chloe. Hindi sapat ang sorry kung hindi mo pa rin alam kung paano mo ako nasaktan. Tumingin siya sa akin saglit. Tapos ay hinigpitan ang hawak niya. You loved me in silence, and I punish you for it. Napasinghap ako. Mahal mo ba ako, Arizo? Lakas loob kong tanong. Matagal na katahimikan ang namayani. Yes, and it terrifies me. Sambit niya. Sa wakas ay ramdam ko ang katotohanan sa boses niya. Halos pabulong. Tumulo ang luha ko hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa wakas. Narinig ko rin ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Tahimik lang si Arizo habang pauwi kami. Nakapikit siya at ang ulo niya'y nakasandal sa bintana. Pero hawak pa rin niya ang kamay ko at ayaw pakawalan. Napangiti na lamang ako sa tagpong yon. Pagdating sa mansyon, inalalayan ko siyang paakyat. Dahan-dahan, tahimik, wala ni isang tauhang gumambala. Para bang ang buong bahay ay nakisama sa kung ano man ang nararamdaman ngayong gabi. Pagpasok sa kwarto niya, umupo siya sa kama at hinila ang korbata pababa. Tumingin siya sa akin, mata sa mata. Stay, bulong niya. Just tonight. Kung hindi mo pa ako kayang patawarin, ayos lang. Pero wag mo muna akong iwan. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako at dahan-dahan kong inalis ang coat niya. Inayos ang collar ng polo niya. Ramdam ko ang lalim ng paghinga niya at kung papaanong tumitigil ang mundo sa pagitan naming dalawa. Arizo, mahina akong sambit. Ayokong maging panakip. Ayokong maging sandalan mo lang kapag wasak ka. Hindi ka naman panakip, bulong niya. Hinahaplos ang pisngi ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong buuin ang sarili ko ulit. At doon, wala na kaming sinabi. Ang mga labi namin ang nagsimulang magsalita. Mabagal, mapanatag, puno ng lahat ng emosyong itinatago ng matagal. Ang pagmamahal na hindi maikakaila. Ang bawat haplos, bawat halik, bawat paghinga. Lahat ay parang kumpirmasyong tama ito, hindi ipinagbabawal. Hanggang sa tuluyan na kaming nawala sa sarili namin at nilamon ang init ng gabi at pagnanasa. Arizo Velasquez chose me, not by contract, but by heart. Kinabukasan, nagmulat ako ng mata sa isang hindi pamilyar na pakiramdam. Hindi dahil sa lugar kung hindi dahil sa taong katabi ko. Si Arizo, nakatulog sa tabi ko.
mahimbing. Ang isang braso niya ay nakayakap sa bewang ko na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang umagang ito. Hindi ko alam kung ito ba'y simula ng bago o balik lang sa dati na parang walang nangyari. Tahimik akong bumangon. Naglakad papunta sa bintana at saglit na tumingin sa labas. Chloe, anong gagawin mo ngayon? Tanong ko sa isip ko. Naramdaman kong paggalaw sa kama. Ilang saglit lang, narinig kong mababang tinig ni Arizo sa likod ko. Chloe. Huminga ako ng malalim saka lumingon. Nakatitig siya sa akin pero halatang aligaga. Tulad ko, hindi rin niya alam kung papaano magsisimula. Lumapit siya. Tungkol kagabi. Tumango ako. Alam ko, hindi dapat. Alam kong lumampas tayo sa limitasyon. Pero hindi niya ako sinagot agad. Hinawakan lang niya ang kamay ko. Mas mahigpit kesa dati. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari kagabi, Chloe. Pero alam kong nasaktan kita. At ayokong isipin mong yun lang yun. Hindi kita ginamit lang kagabi. Natahimik ako't iniiwas ko ang tingin. Papaano na tayo, Arizo? Wala na sa kontrata yon. Lumabag tayo sa rules mo. Ikaw mismong nagsulat ng mga iyon. Then, let's rewrite them. Napalingon ako. Nanatili ang tingin niya sa akin. Seryoso, buo, at walang takot. I don't want to lose you again, sambit niya. If that means ending the contract and starting over, this time, as someone real to you, I'll do it. Napakagat ako sa labi. Mahal mo ba talaga ako, Arizo? O dahil lang sa takot kang mawalan? Pareho. Tapat niyang sagot. Pero Chloe, ngayon ko lang natutunang umamin. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero kaya kong piliin ka ngayon, at bukas, at bawat araw pagkatapos. Dahan-dahang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa wakas, naririnig ko na ang totoo. At sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, hindi ko na kailangang magtago sa likod ng utang, kontrata o obligasyon. Ngumiti ako. Then, you'll have to prove it. Ngumiti rin siya't hinaplos ang pisngi ko. Watch me. Simula ng araw na yon, hindi na muling binanggit ni Arizo ang salitang kontrata. Ang mga rules na dati niyang sinumpaang sundin ay parang tinangay ng gabi kung kailan pinili niya si Chloe. Hindi bilang isang utang, kung hindi bilang pagmamahal. Unang araw, sinabayan niya si Chloe sa kusina. Hindi niya alam kung paano magluto ng sinangag. Nasunog pa nga ang bawang pero ngumiti si Chloe habang pinagmamasdan siyang pilit na matuto. Baka dapat ikaw na lang ang maging chef. Biro ko, habang inaabot ang malamig na tubig. Basta't ikaw ang kakain. Mag-aaral ako magluto araw-araw. Sagot ni Arizo nang nakangiti. Pangalawang araw, hindi siya pumasok sa opisina. Nagpa-block ng schedule ang sekretary niya dahil may importanteng personal meeting. Pero ang totoo, nilibot niya si Chloe sa maliit na flower farm sa Tagaytay. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Chloe habang hawak ang isang sunflower. Because I want you to see the beauty in the world. Kahit minsan, pinaniwala kitang hindi ka kabilang doon. Pangatlong araw, late na siyang umuwi. Pero may dala siyang maliit na painting. Si Chloe, nakangiti sa ilalim ng ulan. This is how I see you. Brave, even when the sky falls. At may kasamang sulat sa likod. Araw-araw, kahit walang okasyon, may ginagawa si Arizo. Hindi para bumawi, kung hindi para iparamdam kay Chloe na mahal siya nito. Pinipili siya, at hindi na siya kailanman pakakawalan pa. Chloe's point of view. Dati, araw-araw kong natatakot kung kailan matatapos ang kontrata. Ngayon, araw-araw akong nagtatanong kung ito ba talaga ang simula ng panghabang buhay. Hindi na akong aliping sumusunod.
Ako na ang babaeng pinakikinggan, iginagalang, at minamahal. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naniniwala, hindi aksidente ang gabing tinulungan niya ako. Papasok na ako sa opisina habang hawak ang kape at tablet sa kaliwa. Abala ako sa pagbabasa ng schedule para sa araw na yon. Pero bago pa ako tuluyang makapasok sa lobby ng Velasquez Group Building, biglang umikot ang paningin ko. Sumakit ang ulo ko, parang mabigat ang katawan ko. Tapos ay wala na akong naaalala. Pagmulat ko, puting kisame ang sumalubong sa akin. Amoy disinfectant at may mga ugong ng makina sa paligid ko. Nagising akong may swero sa kamay at ang unang taong nakita ko, ang doktor. Miss Chloe, mahinahon niyang bate. You fainted due to fatigue and low blood pressure. But we ran some tests. And congratulations. Napakunot ang noo ko. Congratulations? Tanong ko sa paos na boses. Ngumiti ang doktor, sabay abot ng isang papel. You're 6 weeks pregnant. Parang tumigil ang mundo ko. Tumitig ako sa papel, sa mga numero, sa salitang pregnant. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito bang simula ng wakas? Pati ang rule number 2 ay nilabag ko na. Paano kung magalit si Arizo dahil ayaw niya sa bata? Nang dumating si Arizo ay kaagad kong itinago ang ultrasound result. Pinili kong umuwi sa dating unit ko, kahit pinipilit ni Arizo na manatili ako sa mansyon. Binigyan ko siya ng dahilan na kailangan kong magpahinga, mag-reconnect sa sarili. Hindi ko siya tinitingnan sa mata. Okay lang ako, stress lang siguro. Dahilan ko. Ngumiti siya. O sige, pero kung may kailangan katawagan mo ako agad, Chloe ha, kahit na ano. Tumangulang ako. Hindi ko masabi sa kanyang may ibang kailangan na akong iniingatan. Isang munting buhay sa loob ko. At isang lihim na sa bawat tibok ng puso ko ay pinipilit kong protektahan kahit laban sa kanya. Isang linggong nakalipas. Habang nakaupo si Graciela sa opisina ni Arizo, napansin niyang isang folder na nalaglag mula sa bag ni Chloe. Walang label ngunit may kasamang resibo. Curious siya, binuksan niya. At doon niya nakita ang prenatal check-up result. Pangalan ni Chloe. Laman, 1 month pregnant, normal vitals, due to date. Parang tinamaan ng kidlat si Graciela. Hindi pwede. Hindi pwedeng magkaanak sa kanya si Arizo. Hindi siya pwedeng maging bahagi ng pamilya ni Arizo. Sa loob ng ilang oras, pinatawag ni Graciela ang isa sa kanyang mga matagal ng tauhan. Alamin mo ang lahat tungkol kay Chloe. Siguraduhin mong totoo to. At kapag nakumpirma mong buntis nga, alisin mong problema bago pa malaman ni Arizo. Ibig mong sabihin, Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Walang ingay, walang bakas. Masusunod po. Tugon ng lalaki bago ibinaba ang tawag. Chloe's point of view. Isang gabi, hindi ako makatulog sa kakaisip na kumain ng ice cream. Marahil isa to sa mga pinaglilihan ko. Kaya naman kahit gabi na'y lumabas pa rin ako para magpunta sa Mainin 24/7. Good thing dahil malapit lang ito sa tinutuluyan ko kaya't nilakad ko lang. Ngunit nang patawid na ako ng kalsada, ay biglang may van na huminto sa harapan ko at lumabas ang lalaking nakamaskara. Sisigaw na sana ako ngunit huli na dahil tinakpan na nito ang bibig ko ng puting panyo. Nang magising ako ay nakatali ang mga kamay ko. Nakasuot pa rin ako ng damit ko pero putika ng laylayan. Sa paligid, pader ng lumang bodega at isang ilaw lang sa kisame. Narinig ko ang mga yabag nila at nang makalapit sa akin ay tila isang nurse at isang doktor ang mga ito. Nakasuot pa ng surgical mask at may mga hawak na kagamitan pang opera. Pasensya na, ma'am, sabi ng isang lalaking tila doktor. Utos lang to. Kailangan naming alisin yung bata. Nanlaki ang mata ko. Ano sinabi mo? Nanginig ang buong katawan ko. Pinilit kong kumawala. Sumigaw at umiyak. Maawa kayo! Huwag! Huwagan ako to! Huwag!
Pero bago pa sila makalapit sa akin, biglang kumalabog ang pinto. Sunod-sunod na yabag ang naririnig namin. Walang gagalaw sa kanya. Si Arizo. Nakasuot pa ng suit, pero ang mga mata niya, galit, mabagsik, parang kayang pumatay. Bitawan niyo siya! Utos niya sa mga lalaki. Napatigil ang mga ito sa takot. Sumugod si Arizo. Binugbog ang isang lalaki at tinutukan ng baril ang isa pa. Sinong nag-utos sa inyong dukutin si Chloe? Sigaw niya. Nanginginig ang isa. Si Ma'am Graciela po. Kasabay nito ang pagdating ng security team ni Arizo. Tumakbo ang mga lalaki at dali-daling pinalaya ako sa pagkakatali. Sa kabila ng yakap at mga luha ni Arizo, ay ang paniniwala niyang ligtas na ako. Ngunit hindi pa rin ako kampante. Hindi ko makalimutang bahagi ng kontrata ang bawal mabuntis. At kahit ilang beses niya akong piniling mahalin, hindi ko alam kung kaya pa niyang tanggapin ang ideya ng anak namin. At kung sakaling siya mismong mag-utos na alisin ang batang ito, hindi ko kayang mawala ang anak ko. Tinext ko si Dr. Isabel, ang OB ko. Please help me. Kailangan kong palabasing nakunan ako. Hindi pwedeng malaman ni Arizo. Hindi pa. Hindi ko kaya. Sa ospital, tahimik akong nakaupo sa kama habang binabasa ni Arizo ang resulta ng follow-up check-up. Dala ito ni Dr. Isabel gaya ng plano. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Si Dr. Isabel ang sumagot. Perpektong kontrolado. Unfortunately, hindi na po natin narinig ang heartbeat. Nagkaroon ng stress-induced miscarriage. Pupwedeng epekto ng trauma mula sa attempted kidnapping. Hindi makapaniwala si Arizo. Napaupo siya. Hawak niya ang ulo. Diyos ko. Lumapit ako sa kanya. Sorry. Bulong ko. Pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko rin alam kung paano nangyari pero ayokong sisihin ng kahit na sino. Basta't ligtas ako at nandyan ka. Hindi siya makatingin sa akin, pero dahang-dahang hinawakan niya ang kamay ko. I was ready. Bulong niya. Handa na akong maging ama, Chloe. Akala ko, ito na yung simula. Pinikit ko ang mga mata ko. Mas masakit pala itong kasinungalingan na pinili kong gawin. Pero kailangan, para sa kanya, para sa bata, para sa amin. Sa bawat araw na lumilipas, itinatago ko ang totoo. Nagpapanggap akong nagluluksa sa nawalang hindi naman nawala. At kahit kinikimkim ko ang bigat, buo pa rin ang paniniwala ko. Darating ang araw, kaya na niyang tanggapin ang totoo. At kapag dumating yun, ako na mismo maglalapit ng kamay ng anak niya. Arizo's point of view. Samantala, si Arizo, hindi umaalis sa ospital ng gabing yon. Nanatili lang siya sa hallway sa malamig na bench na iyon, habang si Chloe ay tahimik sa loob ng silid. Paulit-ulit lang sa isip niya ang sinabi ni Dr. Isabel. Stress-induced miscarriage? At mas masakit kesa sa pagkawala ng anak ay ang pagtingin ni Chloe sa kanya pagkatapos na para bang siya ang dahilan. Gusto ko ng pamilya. Hindi ko to naaamin noon. Hindi ko to nakita sa sarili ko dati pero nung inisip kong may anak kami ni Chloe, isang buhay na bunga ng pagmamahalan. Parang doon lang ako naging buo. Pero ngayon wala na yun. At higit pa ron, nasira ako si Chloe. Hindi lang ang katawan niyang nasaktan pati puso niya. At alam kong ako ang dahilan. Tahimik na pumasok si Arizo sa guest room kung saan pansamantalang nananatili si Chloe. Nakatayo siya sa gilid ng kama habang tulog pa si Chloe. Mahina ang paghinga. Tahimik niyang pinagmamasdan ng babaeng pinakamamahan niya habang tangan-tangan ng isang envelope. Chloe's point of view. Nagising ako sa mahina ngunit matatag na tinig. Chloe. Pagmulat ko, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ko, mukhang pagod. Gusto kong malaman mo na, ipinakulong ko na si Graciela. Mahina niyang sabi. Sinira ka niya.
Sinira niyang dapat sana'y naging simula natin. At hindi ko siya mapapatawad. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Tumayo siya at iniabot ang envelope. Papers yan. Proof na tapos na ang kontrata natin. Wala ka nang kailangan na bayaran. Arizo, bulong ko. Pero pinigilan niya ako. Hindi ko sinasabi to dahil hindi na kita mahal. Huminga siya ng malalim. Sinasabi ko to dahil alam kong mas masasaktan pa kita kung mananatili ako. Gusto ko ng pamilya, Chloe. Gusto kitang pakasalan. Pero hindi ko kayang gawin yun kung alam kong ako rin ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Umiyak na ako. Pinipili na kitang pakawalan kasi mahal kita. At sa ngayon, ito lang ang paraan para maipakita ko yun. At sa pagtalikod ni Arizo, iniwan niya hindi lang ang mansyon, kung hindi pati ang pangarap niyang buhay kasama si Chloe. Wala siyang alam na may buhay pa rin na ipinaglalaban sa loob ng sinapupunan ni Chloe. At sa katahimikan ng kwarto, si Chloe ay tuluyang napaiyak. Bakit? Bakit kung kailan handa na siya? Saka ko naman kailangang magsinungaling. 2 buwan ang nakalipas at napakabilis na mga araw na lumipas. Kalalabas pa lamang ni Chloe para bumili ng prenatal vitamins nang siya'y mapahinto sa kinatatayuan. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harapan niya. Kumaskas ang gulong sa kalsada. Bago pa man siya makagalaw ay narinig niya ang isang sigaw. Chloe! Si Graciela yon. Matalim ang tingin nito. At may guhit ng luha ang maskara. At nanginginig ang mga kamay habang bumaba ng sasakyan at may hawak na baril. Wala ka ng karapatang bumalik sa buhay niya! Sigaw ni Graciela. Dahil sa'yo iniwan niya ako. Dahil sa'yo, gumuho lahat ng plano ko. Nanigas si Chloe. Graciela, please, may dinadala akong... Hindi ko na kailangang marinig yan. Nakatutok na ang baril sa kanya. Dapat matagal na kitang tinapos noon pa eh. Chloe! A familiar voice echoed behind her. Graciela, itigil mo na yan. Sigaw ni Arizo. Ngunit sa isang iglap, pumutok ang baril. Napasigaw si Chloe. Ngunit hindi siya tinamaan sa harap niya. Si Arizo. Nakaharang. Dumadangak ang dugo mula sa dibdib niya. Malapit sa puso. Arizo! Arizo's point of view. Ang sakit. Parang nabiyak ang katawan ko. Pero mas masakit ang takot sa mata ni Chloe. Yakap niya ako. Nanginginig siya. Bakit? Bakit mo to ginawa? Bulong niya. Bakit mo sinalagang bala? Pinilit kong ngumiti. Dahil ikaw ang mahal ko. At kahit isang beses man lang, gusto kong mailigtas ka. Huminga ako ng malalim. Nanghihina na ako. Pero bago ako mawalan ng ulirat, narinig ko ang tinig niya. Arizo, buntis pa rin ako. Nanlaki ang mata ko. Humina ang pintig ng puso ko. Pero napalitan ng kakaibang liwanag ang kaluluwa ko. Chloe, totoo? Tumango siya habang umiiyak. Sinabi ko lang na nakunan ako para hindi mo ko layuan. Pero pinili mong bumalik pa rin. Pinili mong mahalin ako kahit iniisip mong wala ng anak natin. Napahinga ako ng masaya. Kahit na masakit. Thank you. Salamat. Dahil sa huling sandali, nalaman kong buhay ang bunga ng pagmamahal natin. Walang aalis, Arizo. Walang aalis. Huwag mo kong iiwanan. Hawak niya ang kamay ko habang binibigkas ang bawat salitang puno ng pangako. Hindi mo na kailangang mangarap pa. Totoo na to. Tayong dalawa at ang anak natin. Lalaban tayo ng magkasama. Huminga ako ng malalim. Lumuluha rin ako sa unang pagkakataon sa harapan niya. Galit ako sa sarili ko dahil pinabayaan kitang mag-isa sa panahong pinakakailangan mo ko at muntik pa kayong mawala sa akin. Hinaplos ko ang tiyan niya. Sa simula,
Takot ako sa ideya ng pagmamahal, ng pamilya. Pero ngayon, ito na lang ang gusto kong ipaglaban. Patawarin mo ako, Chloe. Halos humagulgol ng iyak si Chloe. Sunod-sunod ang ingay ng ambulansya at patrol ng pulis na paparating. Kasabay nito ang paghuli muli kay Graciela ng mga pulis. Habang si Chloe ay pilit pinipigilan ang pagdaloy ng dugo ni Arizo. 2 linggong nakalipas. Ang sinag ng araw ay marahang sumisilip sa puting kurtina ng ospital. Nasa bedside si Chloe. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama ni Arizo habang mahimbing siyang natutulog. Biglang gumalaw ang kamay ni Arizo. Nagmulat siya ng mata. Mabagal, namumugto ngunit buhay. Nang makita niya si Chloe na nakatulog sa pagbabantay, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Chloe, mahinang bulong niya. Nagising si Chloe. Agad siyang napaupo. Ang mga matay nangingilid sa luha. Arizo, gising ka na. Akala ko. Hawak ni Arizo ang kamay niya. Hindi ko kayang iwan kayong dalawa. Hindi ko kayang mawala ng hindi ko nasasabi. Umiiyak si Chloe. Tumulo ang luha habang hawak pa rin ang kamay niya. Arizo. Huminga siya ng malalim saka nagsalita. Mahal kita. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang ipaglaban ng distansya. Ang takot, ang kontrata. Mahal kita. Totoo, buo, at walang kondisyon. Natahimik si Arizo. Halos mapaluha na rin. Hinila niya si Chloe papalapit at ipinatong ang kamay sa pisngin nito. Akala ko hindi ko na maririnig yan mula sa'yo. Huminga siya ng malalim. Pilit umuupo kahit masakit. Wala akong singsing ngayon. Wala akong engranding proposal pero ang meron ako ay ito. Tiningnan niya si Chloe sa mata. Pangakong hindi na kita sasaktan. Pangakong mamahalin kita bawat araw. Kahit mahirap, kahit na masakit, kahit hindi madali. At pangakong hindi na ako lalayo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Chloe. Pakakasalan mo ba ako? Hindi siya nagsalita agad. Tumulo lang ang luha niya habang tumango paulit-ulit. Oo, Arizo. Pakakasalan kita. Walang singsing, walang altar, walang audience. Pero sa gitna ng ospital, sa pagitan ng sugat at kapatawaran, isang tunay na kasunduan ang nabuo. Hindi na kontrata, kung hindi pangako. Isang tunay, malaya, at walang takot na pagmamahal. At sa unang pagkakataon, sabay silang humawak sa tiyan ni Chloe, kung saan naninirahan ang bunga ng pagmamahalan na muntik nang mawala, pero piniling lumaban. Chloe's point of view. 9 months later. Arizo! Sigaw ko habang yakap ang tiyan kong naninigas. Sabi ko na kanina pa masakit. This is it na talaga. Nagulat si Arizo. Nagpakagulong mula sa kama at sa sobrang taranta. Nakasuot pa ng sleep mask at 2 tsinelas sa kaliwang paa. Ha? Ngayon na? Anong gagawin ko? I mean, yes, okay. Kalma lang. Chloe, hinga lang. Ako rin, hinga. Arizo, ano ba? Akong mga anak, hindi ikaw. Oo nga, ikaw nga pala ikaw. Wait, shit, tara na. Tara na sa kotse. Tarantang sambit ni Arizo. At inalalayan si Chloe palabas ng kwarto at patungo sa kotse. Okay, baby. Sabi niya habang nagdadrive at may hawak pang birth playlist sa phone. I made you a labor playlist. Pang-relax daw to, sabi ni Google eh. Oh, ayan. Perfect. By Ed Sheeran. Romantic, di ba? Arizo, turn it off. Gusto ko ng tahimik. At mawawala na ako ng tubig. Ano ba? Tubig? Ang gusto mo ng tubig? No! I mean, pumutok na ang panumigan ko. Oh goodness. Siri, call Doktora Isabel. Binilisan na ni Arizo ang pagmamaneho at pagdating nila ng ospital ay kaagad na silang sinalubong ng mga nurses at doctors. Kaagad sinakay si Chloe sa stretcher. Arizo pacing left and right. Naka-scrubs pero suot pa rin ng tsinelas na may teddy bear design. Sir, please stand still. Sabi ng nurse. You're making the doctor nervous.
How do you think I feel? I'm having a baby. Akong manganganak, not you! Sigaw ni Chloe. Right. I'm sorry. I'm just in and possibly going to faint. Mamaya ka na may matay, hawakan mo munang kamay ko ngayon. Ilang minuto pang nakalipas. A loud baby cry fills the room. Congratulations! It's a girl! Napahinto si Arizo, nakanganga at saka napaluha. Si Chloe naman ay pawisan at pagod na pagod, ay nagawa pa rin ngumiti. Lumapit si Arizo sa tabi niya, hinalikan ng noo niya, saka tumingin sa kanilang anak. I have never been so in love in my life, bulong niya. With 2 girls now. 2 topaki na kami, kaya mo ba? Natatawang tanong niya. Of course, kayang-kaya ko. So, about the name? What do you think about Divina? You want to name her after you? Of course. She's gonna be as cool, smart, and gorgeous as her dad. Oh, piningot siya ni Chloe. We'll name her Hope. Kasi kahit sa gitna ng lahat ng gulo, sa kanya tayo natutong umasa ulit. Hope Velasquez. I like that. Mula sa isang hindi inaasahang pagkakataon na naglapit kina Chloe at Arizo, sa isang kontratang nag-ugat sa kunwaring relasyon, sa mga damdaming itinatago ngunit unti-unting lumalalim, at sa lahat ng pagsubok na kanilang nalampasan. Ngayon, masaya silang magkasama habang nasa kanilang bisig ang bunga ng kanilang tunay na pag-ibig. Wakas!